Magandang araw po mga mahal naming taga-subaybay. Welcome pong muli dito sa Gabay sa Mabuting Asal. Ang topic po na pag-uusapan natin ay building healthy relationship through respect. At para talakayin po yan, makakasama po natin ang kapatid na Elmar Palapar. Hello po! Magandang araw sa iyo, kapatid na Venice, at magandang araw po sa mga sumusubaybay po sa amin sa programang ito. Opo, so simulan po natin kapatid na Opo. Elmar. Paano po ba nagkakaroon ng healthy relationship through respect? So sa lahat ng mga relationship, halimbawa po sa mag-asawa, Opo. sa mga magkakaibigan o sa kanino pa mang tao, nagkakaroon po ng healthy relationship kapag ka nire-respeto po yung tinatawag natin na personal boundaries. Kapatid na Elmar, ano po ba ang personal boundaries? Ang personal boundaries po, kapatid na Venice, ay invisible lines that we set to protect our physical, emotional, mental, and spiritual being. So para po siyang fence sa isang bahay na meron siyang mga motion detectors na 'di ba kapag ka natitrigger po 'yan, halimbawa may Opo. pumasok, 'di ba? Tutunog. Yes, tutunog, mag-a-alarm. So sa tao, parang ano siya pag invisible line siya na kapag na-cross ay nagtitrigger siya o na-activate yung ating mga defenses. Kaya yung isang tao nagiging defensive, di ba? Nai-irritate po. Naiirita, di ba? Nagagalit sapagkat hindi nga na-respect yung kanyang personal boundary. So masasabi natin po na yung boundaries unique sa bawat Yes, tao. unique po siya. So magkakaiba tayo. Iba yung set of boundaries mo, iba rin yung sa akin. So Opo. nagkakaroon ng friction ngayon or pagkakaalitan, hindi pagkakaunawan pag hindi natin iginagalang o nire-respect yung boundaries ng isa't isa. Kasi akala mo okay lang sa kanya, Yes. hindi pala. Parang ano siya parang sa bahay, 'di ba hindi lahat ng tao pwedeng pumasok. Opo. 'Di ba? May ilan lang na pwedeng makapasok. Yes. At halimbawa, pag nakapasok na, kailangan pa rin niyang sumunod dun sa set of rules na Sa nilagay loob ng mo bahay. doon sa tahanan mo. Hindi pwede pagpasok ng bahay, diretso sa kusina, bubuksan ng rep, kakain. Di ba? Pagkaganyan ang ginawa sa inyo, kapatid na Vines, Opo. matutuwa ba kayo? Yung mga closest friends lang ang pwedeng gawin Yes, yun. oo. Pero yung iba po, 'di ba, nakakatakot. Parang, nakakatakot. Tsaka parang nakakainis. Opo. Hindi ba? Parang walang respeto kasi kapag gano'n, dire-diretso siya. So kailangan sensitive tayo po sa Yes. mga ganun. Kailangan marunong tayong bumalanse at makiramdam. Tama po, kapatid ng Venice. Opo. Ano-ano po ba yung mga types ng personal boundaries po? So ang mga halimbawa po ng mga personal boundaries, ang isa po dyan ay yung physical boundary. Halimbawa po nito ay yung mga personal space, yung physical privacy. Kasi may mga tao, di po ba kapatid na Venice, na okay sa kanila yung makipagkamay. Yes. Diba? Pero kapag uusapan na yung yayakap na, Pang medyo iba na. ano na. Kaya mga taga-subaybay po sa amin sa programang ito, dapat ay maging maingat po tayo tungkol sa pagrespeto natin sa mga physical boundaries na meron ng ibang tao. Yes. So speaking po of physical boundaries, syempre po tatawid na tayo dun sa nararamdaman na. Yes. Yung emotional boundaries. Yes. Ano-ano po ba yung mga emotional boundaries po na pwede po nating ibigay na example sa ating pong mga taga-subaybay? So ang emotional boundaries po, mga sumusubaybay po sa amin, ay ang mga pagpapahayag po natin ng mga nararamdaman po natin sa ating kapwa. So halimbawa, nagsishare tayo ng ating mga feelings, di ba? O kaya nagsasabi tayo ng mga problema. Siyempre, ang gusto natin, pag naghahayag tayo ng mga nararamdaman natin sa iba, kumbaga parang iniintindi tayo, iginagalang yung ating sinasabi, di ba? Hindi tayo dinajudge, di ba? Yes. So Opo. kapag ginudge ka, ayun, cross na yung Boundary. emotional boundary na sinet mo sa iyong sarili. Ayan, nalulungkot ka, nagagalit ka, nagiging angry ka kasi Yes. hindi siya nag-a-agree sa'yo. Pero you Opo. cannot please everyone. You're not everyone's cup of tea. Yes. So kailangan, alam natin po yun. Halimbawa rin, kapatid na Venice, at sa mga sumusubaybay po sa amin, yung mga taong, kumbaga, sinasabihan natin na magsabi sa atin. Pero siya, hindi pa siya handa. Yes. Hindi pa siya ready.
tapos ipipilit natin yung gusto natin. Naku. Hindi sabihin mo sa akin kung ano yung nararamdaman mo. Galit ka ba? Sige, sabihin mo sa akin. Hindi Diba? pa nga siya ready. Yes, hindi siya ready. Di ba? Kumbaga, parang gusto niya ng time muna para mag-heal. Halimbawa lang, kung meron silang hindi pagkakaunawaan. So, pag ganun, dapat sensitive tayo palagi. No? Na igalang natin kung ano man yung gusto niya. At saka po, kapag nakikisama po tayo sa tao, kasi po nauuso po ngayon, no, kapatid na Elmar, na kapag you dislike someone. Yes. Tapos, kapag nakita ng mga friends mo na you're talking to that someone that you dislike, sasabihin ng plastic mo naman. Yes, Dapat OA. di mo na pinapansin yan. Kasi di ba ayaw mo siya, Yes. pero hindi po kasi yun, mga taga-subaybay, hindi yun kaplastikan. Sabi, yun po ay pakikisama. You can dislike someone, but still, respecting them. Yes, So, tama tama lang po na, yes, I dislike you dislike me, but still we respect each other. Opo. Tama po kayo, kapatid na Venice. So kapag ganyan, naiingatan natin yung relationship natin sa ibang mga tao. Nagkakaroon ng healthy relationship. Kahit na, sabi mo nga, you dislike each other. Yeah. Di ba? Lalo sa work, di ba? Magkakasama kayo dun sa work. Yes. Para maging cohesive yung team, halimbawa sa team, cohesive kayo, siyempre, kailangan mo pa rin pakisamahan yun kahit na hindi mo siya, di ba? Kahit ayaw na Oo. ayaw mo na siyang Oo. makita. Pero respeto pa din. Yes, respeto Oo. pa din po. The project is above you or the work is above you, 'di ba? Kaya kailangan settle your differences. If not, Yes. be professional and Yes. do what you have to do. Yes, Opo. para sa trabaho. Yes. Di ba? Opo. So aside from physical boundaries, emotional boundaries, what's next po, kapatid na Elmo? Ang isa pa po sa mga personal boundaries na meron tayo ay ang tinatawag na intellectual boundaries. Ay, ang dami niyan. Yes. At marami ang mga hindi nagkakasundo Opo, sa bagay dahil- na yan. Opo. Ang intellectual boundaries, para na rin sa mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Venice, ay yung pagpapahayag ba natin ng mga iniisip natin, ng mga paniniwala natin, opinion natin ukol sa isang bagay. Yes, lalo na po tayong mga Filipinos. Opinionated, Opo, tama kapag ba yan? articulate yung kausap natin, kapag intellectually charged yung usapan, nasasabi nyo, ang yabang naman ito. Oo. Pero hindi, porkit ba articulate lang siya sa ideas, sa thoughts niya, mayabang na siya. Di ba po? So, kailangan nire-respeto po natin yung mga ideya, mga opinion ng tao. Pag nagsasalita halimbawa ang isang tao, huwag natin yung ikakat. Diba? Yes. Kasi minsan ginagagawa ng iba yan eh. Kung ikaw ba sa sarili natin, di ba kapatid na Venice, pag nagsasabi ka ng opinion mo o paniniwala mo sa isang tao, ikakat ka. Hindi, mali yan. Di ba? Ano kaya pakiramdam kapag kaganyan? Ay, masakit, di ba? Rude. Yeah, di ba? Rude. Parang disrespectful naman sa Opo. sa part mo, di po ba? Opo. Kaya para magkaroon ng healthy boundaries, yung golden rule po, do not do unto Yes. others what you don't want to do unto you. Kasi ayaw natin yun, di wag natin gagawin sa iba. Yes. Bakit ka magmamaldita? Bakit mo tatarayan yung isang kaopisina mo o kaklase mo dahil maganda yung idea niya, dahil maganda yung nagagawa Para niya? may pinaghuhugutan ka, kapatid na Venice. Hindi naman po. Sabihin ko yung pangalan. Joke lang po. Oh. Tsaka yung mga pinagtatawanan, di ba? Ay, opo. Nag-express ka ng idea mo ukol sa isang bagay. Tapos pagtatawanan ka, di ba? Parang Pero naman yun. for him, seryoso naman siya sa sinasabi niya. Yes, lalo kung seryoso. Opo, Di lalo na ba? po yung pinagkakaisahan. Nakitawa ka, hindi nyo alam, nasasaktan na yung taong yun. Para kasing minamaliit ka nun eh, binibilitil ka Opo. kapag ganyan. So maging maingat tayo dyan, mga sumusubaybay po sa atin. Kasi ang dami na, marami sa mga alitan na bumabangon ngayon, hindi nire-respeto yung intellectual boundaries na meron ng isang tao. So may kanya-kanya tayong naiisip, may kanya-kanya tayong opinion, Yes. kaya galangin po natin. Yes, yun. oo. Talaga namang magkakaiba talaga eh. Hindi mo naman kasundo lahat. Yes. Di po ba? Pero kailangan, kahit na hindi tayo agree sa sinasabi ng isang tao, pwede natin itong i-express yung ating pagdi-disagree sa kanya. Kasi kapatid na Venice, tanggapin natin ng katotohanan na hindi naman lahat ay kasundo natin. Lalo kapag nagsasabi tayo ng paniniwala, opinion, meron talagang hindi sasang-ayon sa'yo. Yes. Pero magkaganon pa man,
Kung hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng isang tao, pwede natin itong sabihin sa isang magalang, di ba, may respeto na paraan para naman hindi natin nasasaktan yung kanyang damdamin. Opo, tulad nga ng lagi nating naririnig, lahat nadadaan sa maayos na usapan. Yes, tama po kayo. Opo, para hindi na lumaki. di ba Yes. po? Ano pa po yung next po, kapatid na Elmar? Ang isa pa po sa mga personal boundaries na dapat din na nire-respeto natin ay yung material boundaries. Yes. Ay, opo. Sa amin Oo. pong mag-asawa. Yes. So, kailangan yung wallet niya. Yes, oo. Huwag babasa buksan. Yung cellphone niya. Pero, Talaga bang ganon, kapatid na Dennis? pero papayagan daw niya ako pag nagpaalam ako. Ganun oo. lang Ganun po. dapat. Kasi, Respeto yes, may po. respect. Nagpaalam ka. Hindi yung Opo. pag natutulog na siya, oo, di ba? Kukunin mo. Bubuksan. Yung daliri niya, di ba? Para mabuksan Daliri. Yes. Kaya Para ganun. mabuksan yung cellphone na tingnan yung mga Ay, messages. bubuksan yung mata niya. kasi ano siya yung tawag facial recognition. facial recognition. Di ba? Para lang makuha mo yung mga impormasyon na nandun sa cellphone. Kasi, teka lang, baka may pagdududa na kapag ganyan. Opo. May trust issue sa samahan ng mag-asawa. Tsaka Di ba? kapatid na Elmar, ano yung saliva conscious? Mm-mm. Yung Naku. Oo. uminom ka sa mug niya. Ayaw pala niya. Oo, may kakilala akong ganyan, kapatid na Venice. Yung mug niya, talagang nilagyan niya na kay ano lang ito. Oo, kasi ayaw niya na yung baso niyang yun, ginagamit ng iba. Opo. Di ba? Iniinuman ng iba. Di ba? Gusto niya, sa kanya lang yun. Opo. Yun ang kanyang material boundaries kasi. Opo. Kailangan nating irespeto yung kapatid na Venice. Opo, wag natin sasabihan na, bayan, mag lang, arte-arte mo naman. Yes, ang diba? arte-arte mo OA mo naman. naman. Oo. Pero hindi, di ba? At kapag sinabi sa inyo yun, just stand your ground. That's your boundary, di ba? So, manindigan ka doon kahit sabihan pa na mali. Hindi mali yun kasi self-respect mo yun. Opo, di ba? tama po Opo. kayo. Eh, paano po yun, kapatid na Elmar? Yung between a parent and a teenager. Oo. Kailangan pa bang magpaalam nung Kasi may parents? mga magulang, di ba, Oo. na parang kailangan ko pa bang sabihan yung anak ko, anak, pwede ko ba makita yung Cellphone mo. cellphone mo? Di ba? Kailangan, kapatid na Venice. Kasi ano po yan yung mga anak natin, lalo na po yung mga matured na mga sumusubaybay po sa amin. Parang ano siya parang diary. Di ba yung mga gumagawa ng diary, nagsusulat ng mga experiences. Pag yun ay halimbawa, kinuha ng isang magulang at binasa niya ng walang paalam. Di Nasisira ba? yung trust ng bata Yes. dun sa parent. Kasi personal niya yun Ganon din sa cellphone. Opo. So, sa mga magulang po na sumusubaybay sa amin, lalo po kung yung mga anak na po natin ay matured na, di ba? May isip na, dapat kailangan pag wala namang masama kasi na i-check natin yung cellphone, halimbawa ng Opo. ating mga anak, pero kailangan nating ipagpaalam. Kasi personal na bagay po nila yon na kumbaga iniingatan din nila kung anong laman nun. Opo. Eh, paano po yun kapag gusto nilang mag-open up yung teenager? Eh, di ba yung mga teenagers po ngayon medyo may sarili ng mundo, lagi naka-online. Yes. Pinipilit nilang magsalita. Paano po yun? Paano po nila mabibuild na... kasi sinasabi ng mga teenagers na, you're crossing my boundaries, Mom. I will Yes. speak if I'm ready. Paano po yun? So, gaya ng kanina pa tinatalakay na po natin, kapatid na Minis, maging respectful pa din. So, kausapin natin sa isang maayos, mahinahon na paraan, wag yung galit. Di ba? Ano ba Nanay naman mo yan, ako. Oo, magulang mo ako, tatay mo ako. Di ba? O, kailangan para mag-open up ba sila sa atin. Okay. Kasi gano'n ang mga bata ngayon. Hindi naman sa no offense sa mga kabataan, pero may ilan kasi maramdamin. Di ba? So para yung mga anak ay mag-open up ng kanilang nararamdaman, kausapin natin ng isang mahinahon at maayos na paraan. Ayun. At effective din po yun, kapatid na Elmar, sa mga mag-asawa po, no? Yes, Huwag natin opo. pipilitin magsalita pag mamaya na. Mm. Tahimik na. Huwag Oo. na nating kulitin. Yes, kasi kapag pinush mo ng pinush yun, ay lalong mag-iinit yun. World di ba? War IV yun. Yes, 3 muna. Ay, 3 muna. O, Di diba? ba? Opo. Oo, kaya dapat para maging healthy ang relationship, maging respectful tayo sa mga boundaries ng Opo. isa't isa. Paano po ba mapapatatag ang boundaries po? Ang Ng isa isang po, tao. magandang tanong po Opo. yan, Kabinis, at mga sumusubaybay po sa atin, para mapatatag po yung ating personal boundaries, kailangan po na, unang-una, alamin natin
Ano ba yung mga set of boundaries na meron tayo? Kailangan tayo mismo aware doon. Okay. O para nang sa ganun, pag na-cross siya, pwede natin itong masabi doon sa iba. O teka lang, Yes. medyo na-cross mo na yung boundary ko. Diba? Boundaries ko sa aking sarili. So kailangan alam natin kung ano-ano ang mga yon. Ikaw ba, kapatid na Binis, meron ka bang alam na Opo. boundaries mo? Siguro sa emotional boundary, kapatid na Elmar, yung kapag every time na nakikipag-usap ako, tatarayan ako, susungitan ako, magde-detach na ako. Yun na po yung reaction ko. Ipaprotect ko na po yung peace ko para di ako magalit. Yun na po yung boundary ko. Ako naman sa mga gamit. Ah. Oo, medyo ako sa mga gamit. Hindi ko gusto yung kung kinukuha yung gamit ko nang hindi nagpapaalam. Opo, yung mga Diba? ganun. Wala namang masama. Diba? Mahalaga lang magsabi Magsabi. o magpaalam. Opo. Ano pa po yung ibang ways po? Mahalaga din, kapatid na Melissa, idadag na rin natin na dapat i-assess natin sa ating sarili, teka lang, ito bang boundaries ko na sinet ko ay healthy ba ito? Kasi baka mamaya, mga sumusubaybay po sa atin, yung boundaries niya, unhealthy na. Diba? Halimbawa, yung kanina pinag-uusapan natin na ayaw natin na isa sa mga boundaries, yung intellectual ba? Intellectual boundaries. Nagsasabi ka ng opinion mo, paniniwala mo, di ba? Ayaw natin na, hindi maganda sa pakiramdam, na nagdi-disagree Yeah. ang isa. Pero baka naman, maya-maya, o anytime na lang, na may mag-disagree sa iyo. Galit ka. Galit ka. Di ba? Sabi nga natin kanina, hindi lahat ay sasang-ayon sa iyo. Di ba? So, i-assist mo, teka lang, healthy pa ba ito? O baka hindi na ito healthy. Hindi na makakatulong sa work mo yun. Baka hindi or ka na makatulog niyan. Lagi na lang may nagdi-disagree sa iyo. Di ba? Opo, tama. Maging sa Makakasama work. sa iyo. Oo, sabi nyo nga, sa work. Di ba, hindi ka magiging productive. Kasi nga, emotionally unstable ka na. Opo. Yes, kapatid na Elmar, I agree with that po. Kasi minsan akala natin na inaatake tayo kapag nagsasabi ng opinion o kaya nagdi-disagree sa atin. Mga mahal namin taga-subaybay, healthy debates make relationship stronger, Yes. not colder. Kailangan open, di ba po, Opo. open-minded? Yes, open-minded. Opo, team player. Yes, tama Yun po kayo. para po na nare-respeto din natin yung mga sinasabi po nila sa atin. Opo. Kung kailangan ng brainstorming, conceptualizing, kailangan magbatuhan ng mga ideya, ng mga thoughts, be open with that. Mag-adjust po tayo. Kasi nga, nabanggit po natin din sa nakaraan po nating episode, para mag-work po ang parang to get along well with other people, kailangan buong lakas na pakikisama. Opo. And, wait, kapatid na Elmar, may naisip ako yung sa road rage po, no? May nagpapatayan, nagsasapakan. Oo. Isa pa yung sa halimbawa ng mga unhealthy na boundaries, yung bang pag nagdadrive ka, ayaw na ayaw mo nang nasisingitan ka. Nakakan. Oo, may mga ganong ibang mga driver, 'di ba, na 'di ba kagaling magsingit dun sa mga, 'di ba? Sa tuwing mangyayari 'yon, magagalit ka, maiinis ka. Opo. Minsan yung iba dahil sa hindi na nakokontrol yung kanilang emotion, Opo. nauuwi pa sa na pipinsala yung buhay nung iba. Opo. So, 'di ba? unhealthy na yung boundary yes, niya. Oo. Tapos pinagsisisihan nila sa huli. Opo. Di ba? Yun nangyari na. So, para maiwasan po yun, mga giliw po namin, mga sumusubaybay, gaya nga po ng kanina pa natin sinasabi, i-assess natin sa ating mga sarili, ito bang set of boundaries na meron ako, healthy pa ba ito? Kasi kung hindi na, baka maaari, pwede nating i-adjust. Di ba? I-adjust natin. Para na sa ganun, hindi naman makabitsala sa atin at sa relasyon natin sa ibang mga tao. Yes, ano po sa mga mag-asawa po, no, kahit 15 years, 20 years, nag-a-adjust pa rin sila sa isa't isa. Naiinis pa rin nila yung isa't isa. Pero nag-a-adjust, nire-respeto pa rin tama nila ang po. isa't isa. For the sake of their relationship at dun sa kanilang family, ginagawa nila yon. Kasi minsan po, di ba, napakauso po ngayon, sinasabi nilang irreconcilable differences. Parang sa ating po mga iglesia ni Cristo, lalo naman sa mga mag-asawa, kayang-kaya po yun masettle eh. Kasi naka-stick tayo dun sa doktrina. Yes. Na mamahalin natin hanggang wakas ang ating mga asawa kahit Yes. anong mangyari. Opo. Talagang kapatid na Binis, yung paninindigan natin tama po yan. Oo, tama po yan. Opo, di ba po? Para po kasi yun nga po, para magkaroon ng healthy relationship. Kapag ang isang bagay, minsan gini-give up na natin, nakala natin, hindi na siya ma-fix. Tinatapon na natin. Pero sa ating mga iglesia ni Cristo, we try to patch it up.
Yes. Yes. Kaya isa pa sa pwede nating idagdag, kapatid na Venice, at sa mga sumusubaybay sa atin, para maging strong din yung ating relationship, may kinalaman pa rin sa set of boundaries eh. Kailangan na ma-communicate natin ito ng maayos doon sa iba. Yes. So kailangan, una sabi natin, dapat alam natin. Di ba? Pero maganda rin na ipaalam din natin ito sa iba. Para sila, kumbaga aware sila kung ano ba yung gusto mo, ano ba yung hindi mo gusto, para mag-iingat sila dun sa sasabihin nila o gagawin sa'yo para hindi masaktan yung damdamin ng isang tao. Yes. Opo. At saka isa pa, kapatid na Binis, Opo. maging consistent din tayo sa ating mga boundaries. So halimbawa, nag-set ka ng boundary, tapos sinabi mo ito sa iba, o kailangan firm ka. O hindi pwede na, halimbawa, na Pabago-bago. Oo, pabago-bago, 'di ba? Na-cross niya tapos hindi ka nag-react. 'Di ba? Halimbawa na lang yung kanina na sinasabi natin na ayaw natin na pag nagsasabi ng opinyon ay kumbaga Naiinis tayo. naiinis ka kapag kinokontra ka, Opo. hindi ka kumontra. O, 'di ba? Parang hinayaan mo lang siya. So isipin ng tao, okay na sa kanya. 'Di ba? At saka ano po nangyayari pag walang boundaries ang isang tao? Ay masama po, kapatid na Binis, kasi maaari na i-take advantage po yan ng ibang tao. Oo, okay lang pala na gawin ito sa kanya, so gagawin ko ito. Maaabuso yung tao kapag walang boundaries. Opo. Kaya napakahalaga talaga, kapatid na Binis, sa isang tao na meron tayo mga set of boundaries. And balancing it if it's still helpful. Yes, sa'yo. tama po kayo. Opo. Ano pa po ang mga ways para mapatatag po ang ating mga personal boundaries? Yung pagrespeto natin sa boundaries po ng iba. Opo. So, halimbawa, nalaman natin kung ano yung kanyang mga boundaries, irespeto natin yun. Opo. Igalang natin yun. Sabi nga natin kanina, wag nating sasabihin na OA, maarte. di ba, maarte. Hindi, yun siya eh. Di ba, yun ang kanyang pagkakakilanlan. Yun ang kanyang, kumbaga, personality. Dapat igalang natin yun. Kasi yun ang boundaries po niya. Yes po. Kaya po tinuturo po sa atin na mga Iglesia ni Cristo, yung pag-iibigang magkakapatid. Ganun po pala yun, talagang pangunawa, Yes. pagmamalasakit, pagrespetuhan sa isa't isa. So dun po natin mapapakita yung pag-ibig po natin sa ating mga kapatid. Yes, tama po. Mangyayari po yan kapag nire-respeto natin yung personal boundaries na meron ng isang tao. Opo. Maraming salamat po, kapatid na Elmar, sa inyong mga tips sa atin tungkol po sa personal boundaries. Alamin naman po natin sa susunod na bahagi ng ating programa kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan ukol sa personal boundaries. Magbabalik po tayo. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Gabay sa Mabuting Asal. Kanina po ay naunawaan po natin ang mga personal boundaries na dapat ay hindi lang tayo aware, kundi mahalaga din na irespeto natin upang maingatan po ang magandang pakikitungo natin sa ibang tao. Ang Biblia po higit sa lahat ay mayroong itinuturo upang magabayan tayo sa marapat na pakikitungo po natin sa iba. Kagaya po ng nakasulat dito sa Mateo 7:12, ganito po ang ating mababasa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Gaya po ng nabanggit kanina, bawat tao ay may personal boundaries na iniingatan. Hindi ho ba mahalaga sa atin ito? At ang gusto natin ay irespeto ito ng ibang tao. Kaya kung nais natin na irespeto ang personal boundaries na meron tayo, mahalaga po na gawin din natin ito sa iba. Kagaya po ng binabanggit sa Biblia, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ano po ang katangian na dapat nating taglayin upang magawa nating irespeto ang personal boundaries ng ibang tao? Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa 1 Pedro 2:17, ganito naman ang sinasabi. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos. Ang isa po sa mahalagang katangian na dapat nating taglayin ay ang paggalang sa kapwa. Ang gumagalang sa kanyang kapwa ay hindi ipinipilit ang kanyang sariling gusto
naaabot sa puntong makakasakit po siya ng damdamin ng iba. Hindi ho ba kapag mayroon po tayong taong iginagalang ay maingat tayo sa ating pagkilos at pagsasalita. Bago natin gawin o salitain ang isang bagay, iniisip muna nating mabuti, tama ba ito? May masasaktan ba ako? Sana ganito tayo sa pakikitungo natin sa lahat ng mga tao. Ano po ang isa sa dapat nating pag-ingatan upang magawa nating igalang ang personal boundaries ng ibang tao? Pakinggan po natin ang nakatala sa Efeso 4:29, ganito naman ang nakasulat. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Sana ganito tayo palagi. Ang lumalabas sa ating bibig ay ang mga salitang nakapagpapalakas ng loob at hindi masasama o masasakit na salita. Kaya napakahalaga po na tayo ay sensitibo sa nararamdaman ng ibang tao. Kahit sa mga pagkakataon na kailangan nating sumaway, magpayo, magpahayag ng di pagsang-ayon, pero tiyakin natin na hindi natin nasasaling ang personal boundaries ng ibang tao. Maaari tayong sumaway, magpayo sa maayos at maingat na paraan upang sa halip na masaktan ay makinig sila sa atin at kagaya ng binasa natin sa Biblia, mapalakas natin ang kanilang loob. Sana po patuloy kayo nakinabang sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Gabay sa Mabuting Asal. Magbabalik po kami. Welcome back po sa Gabay sa Mabuting Asal. Kapatid na Elmar, bago po matapos tayo, ano po ang inyong take-away? Isa po sa dapat na mahalagang matutunan po ng lahat ng mga nanonood sa atin ay yung pagiging sensitibo o sensitive. Kasi kahit po na hindi natin alam yung personal boundaries ng isang tao, pero mararamdaman kasi natin yon na meron na tayong nasasagasaan, meron na tayong nasasabi na hindi aayon sa kanya o kaya nasasaktan na natin yung kanyang damdamin. So ang pagiging sensitibo ay isang mahalagang katangian na dapat meron tayo para maigalang natin yung kanyang mga set of boundaries at maingatan natin yung relationship na binild natin sa isa't isa. Opo, tama po yun. Kaya mga mahal namin taga-subaybay, papaalala po natin na ibigay natin yung respeto na gusto nating ibigay rin sa atin ng ating kapwa. Sa pamagitan po nito, napapakita po natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Maraming salamat po kapatid na Elmar at maraming salamat po sa inyo mga mahal namin taga-subaybay. Abangan niyo pong muli ang susunod na episode dito lang sa Gabay sa Mabuting Asal.